Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Gihatag sa Ginoo nato samtang naglakaw tanining kalibutana. Magingon ta nga lisod kaayong buhaton, lisod kayong usbon, lisod kayong buhian. Apan kung imong hunahuna o kasing-kasing nagset nga muusab, the Holy Spirit will help us. If we will set our hearts to change, if we will set our hearts to move forward, to step forward, to leave behind things nga dili maayo, if ato kung huna-huna, persistent yun kay ta nga muusog, the Holy Spirit will help us. Tabangan ta sa Ginoo nga, hinay-hinay, dili na kamasakitan o buhian ang butanga. Hinay-hinay, dili na ka magduha-duha o buhian na tungod kay imong mind o imong heart nagset na para ni Lord. Because God can do anything if it is for His glory. Kung para sa Ginoo imong gusto nga buhaton, the Lord will help us. So first, let go of the past. Unsa ba na nga negatibong nga emosyon, unsa ba na nga baggage imong gidala, or unsa ba na nga mga sala nga angayan gyud natong buhian isip usa ka Kristohanon, we must let go. Even good things, no? Even good things nga murag nakaingon ta nga nindot jud kaayo to sa una nga daghan kaayo kong achievements. For example, nindot kito sa una tong daghan ki kong achievements sa eskwelahan. Nindot kito sa una nga murag kani dako jud ni siya nga oportunidad para nako kay makadugang ginis akong income. Kana bang para nato good things siya, pero makapahod ba makapugong gihapon nato sa pagpadayon o paglakaw diha sa Ginoo. Usa po na siya sa angayan natong buhian igsuon. Either good or bad things nga makapahinder nato diha sa Ginoo, let go. We must let go. We must release it. We must take it away. Must put it away. Tungod kay kung ato nga kaning atong mga sala, if ato ni siyang itugyan diha sa Ginoo, in verse 25 nagingon, apan ako mismo maoy nagpala sa imong mga sala tungod og alang kanako ug dili ko nagayud kini hinumduman. Dili na nahinumduman sa Ginoo ng imong gibuhat ug di na nimo na buhaton pag-usap. Mugid nimo ikinahanglan nato nga sige nga i-remind nato igsuon. Bisan tuod og siging ganoyel, di gyud dapat mawala ang repentance. Dapat og bahala magkagulang, magsakit-sakit na ning atong likod, di ta dapat mabalaw paminaw sa repentance, og di ta dapat mabalaw og inobey ani nga word. The word repentance. Because it is usa siya sa fundamental nga angayan nga buhaton sa usa ka Kristohanon. And it is important po nga makabaluta kung asa ta nasayop. Kay usahay maingon na bata nga murag, okay raman to. Murag naapod si maayo nga epekto, no? Bisan dili. We must not fail to recognize the things that we must let go. Padayon sa paglakaw diha sa Ginoo nga ipabilin ang mga dili maayo. Second is, we must embrace God's new work. In Isaiah chapter 43 verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So, nag-promise si Lord sa mga Israelita kaniadto, wala ba ninyo makita nga na ako'y bag-o nga ibuhat diya ninyo? Wala ra pa saylua sa Ginoo mga Israelita. Apan nag-promise po si Lord nga iyang i-restore. Nahimo sila nga captive ang mga Israelites aning panahon na. Nagkalisod, gigutom, nahimo nga slave,
But then at the end of the day, the God's love is greater than anything. Kung muduol na sila sa Ginoo, kung ilang kalimtan, ilang gibuhat, dili lang mo pasaylo si Lord, iya pa yung gi-restore ang mga Israelites. So, sa atapod nga pagkinabuhi, as we let go, samtang atong gibuhian ang mga butang nga nagpugong nato kaniadto, tungod kay wala naman tayo gigunitan, kinabuhian naman nato. Let us embrace God's new work. Let us embrace God's new work in our lives. So, nagpromise si Lord nga I am making a way in the wilderness and the streams in the wasteland. So in the future situation or events nga atong maatubang sa kinabuhi, dili gyud na siya pirmi maayo. Amen. Sa ato nga paglatas sa kalibutan sa matag adlaw-adlaw, dili gyud na kanunay maayo atong giatubang. But it is very normal igsoon. Kay samtang nata dirin kalibutana, daghan yung mga pagsulay, daghan gyud nga mga problema. But what God promised them is, I will make a way in the wilderness. Ang wilderness igsoon usa na siya nga usa ka lugar pareha usa ka disyerto. Walay makaon, walay tubig, walay puloy-anan, but God said, I will make a way in the wilderness. Mangitag pamaagi si Lord sa kamingawan, sa atong kinabuhi, sa atong maatubang. Naili nga bag-o nga tuig, naman tayong wilderness nga maatubang, but the Lord will make a way. We might face different battles, we might face different situation wherein wala nang gyud ka, wala na'y natiras imong kinabuhi, imong kasing-kasing buak na kaayo, but the Lord will make a way. If you trust in Him, if you call upon His name, the Lord will make a way. Ang Ginoo mo'y mutabang nato igsoon. Salig lang kita kanunay sa Ginoo. Bahalag magkatumba-tumba ta aning mga pagsulay nga atong atubangon tungod kay wala man gyud nagpromise ang Ginoo nga diri sa kalibutan nindot. Ang gipromise niya nga nindot dito sa langit. Matud pa sa kanta. Unsa to? Bulawan atong puy-anan bulawan. Atong puloy-anan atong lakawan bulawan. And the promise si Lord dito sa langit na wala na'y paghilak, wala na'y kasakit, wala na'y kagutom, kauhaw. So samtang natadres kalibutan, padayon nato. We must embrace God's work. Either it would be negative, atong i-embrace ang sitwasyon. Nga, kani nga sitwasyon na negatibo na nakoy nabasahan this morning nga dili kuno dapat magkuyog ang sovereignty ni Lord ug iyang goodness. But pa sa sovereignty is ang pagkontrol sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug iyang nga goodness. Di na siya pwede magdungan kay mura kuno magapalibog sa mga tawo sa huking sa si Lord. Matod pa niya ang goodness ni Lord ug ang ang sovereignty ni God or having the full control over every living things. Di kuno na siya pwede magkuyog. But nagabasa ko sa explanation sa usa ka theologian, bisan gani ang dili maayo nga butang nahimo nga good. For example, the crucifixion of Jesus Christ. It is a good thing. It is a good plan of God. Og nahimo nga kinsa may nagapalansang ni Jesus? Mga maayo bang tawo? Mga dautan. But God includes that in His redemptive plan. Evil things are included in His redemptive plan. It means God has full control of everything. Bisan gani ang mga dili maayo nga gibuhat sa tawo, nahimo nga maayo. Ang pag-deny, ang pagbaligya ni Judas Iscariot ni Jesus, is it a good thing or a bad thing? It's a bad thing. It's not a good thing.
igsoon. Bahala pag unsa ka para sa imong una-una. Grabe na ni kalisod. Trust that God has full control. God has sovereign control over everything. Mga tao nagingon nga, kung good si God, nga naman wala ka kasabot sa planos Ginoo. Kristohanon ray makabaloan na igsoon. Nga bahala og nagkaguliyang na tanan, musalig sa Ginoo, Kristohanon ray nakabaluan na. Tungod kay kabalo ang tanan sa sekreto ni Lord. Di kay sekreto kay tanang tawo nakabalo, but they fail to understand. But blessed are we that we understood. Munang unsa nga sitwasyon imong matubang igsuon, embrace it. Embrace it with trust in God. Bahalag magkaunsa-unsa na ta, padayon ta. Bahalag nagkagamay ta, padayon ta. There is this, nanapog ko'y nabasahan, nga daghan kaayo nga mga tawo, daghan kaayo nga mga churches ang nag-fail to understand the gospel. Some churches now prioritizes the number of people in the church. Nag-priority ang mga tawo unsa kadaghan ang nasa simbahan. Nag-priority ang mga kasimbahanan o mga kalihukan sa kasimbahanan para mo daghan. So it means ang ilang ipangsulti puro ra good. Puro ra good. Puro ra blessing. But the true message of the gospel is kana yung pulisokon kas imong sala. Kana bang imong kasing-kasing muragyog ka di nakaginhawas ka sakit bag ignon kang muni dili mao. Munang ang kung kinsa pagali ito nga naagali ani nga punduka magkagamay. Kay mailhan man gyud nato na sa tawo nga anda mo dawat sa pulong sa Ginoo. And blessed kayo ta kay bisan sakit pero gipalahutay tas Ginoo. Ang importante ra ana igsoon, di ra gyud ta magpabungol-bungol. Maminaw ta kanunay sa Ginoo. Ug dili ni mao nga binuhatan, di nato buhaton. Ug dili ni mao nga gusto ipabuhat ni Lord, let us ask God for guidance. Ask God for strength that we must overcome this situation. No, we must embrace it. Let go and embrace God's new work. Wala ta kabalo. To be continued. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and bell all for more videos and updates.